ito na. Sunod, mga kababayan, matatawa kayo dito. Ano nga ba itong sunod? Si Maharlika. Tignan nyo. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si Maharlika noon, supporter talaga ni PBBM yan. Umuwi pa nga galing Amerika yan. Umuwi ng Pilipinas. Kasi mag-inaugurate na. Manunumpa na si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Umuwi yan. Kasama pa si Glenn Chong. Kasama pa si First Lady. Kilala ni First Lady Lisa Marcos yan. Bakit, mga kababayan? Galit na galit. Ano bang kadahilanan kung bakit bumaliktad si Maharlika? Kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Sa mga hiningi niyang posisyon kay Marcos noon. Kasi todo suporta kay Marcos yan. Umuwi pa ng Pilipinas galing Amerika yan. Ngayon, mga kababayan, ito po yung patunay na mismong si Maharlika, inamin niya po ang kadahilanan kung bakit siya bumaliktad kay Duterte at binaboy niya si Marcos ngayon. Dahil sa hininging posisyon na hindi niya nakuha. Kaya ngayon, mga kababayan, nabuisit sa kanya yung kapwa niya DDS na si Aluna. Si Aluna, galit na galit. Pakinggan ninyo mga kababayan. Magulat ka, galit na galit. Ito yun, Pakinggan ninyo, mga kababayan, Ito. Ito na, mga kababayans. Ito. Na ako ay hindi nabigyan ng posisyon. Boba ka. Utak pulburo ka, lasing ka lang. Sunog lang yung utak mo. Magpakita ka ng ebidensya na kahit text messages lang, hingin ako sa inyo ng posisyon. Ang kalaban niya dito, si First Lady Lisa. Tinanggi ni Maharlika na hindi daw siya nanghingi ng posisyon kay Lisa Marcos. Hindi siya nanghingi ng posisyon. Pero, tignan nyo, sunod na sasabihin niya. Application letter o kung ano man, CV ko, wala kang may papakita. Kasi, pulburon yung utak mo. Wala akong hiningi sa yung bigaon ka, ano pang matutot. Kayo ang humingi sa akin ng pabor. Hiningi mo ang posisyon ng Department of Agriculture Secretary. Romy, gusto mong kausapin ko si Romy, ay si Senator Bongo at Campos Pangulong Duterte. Pero hindi ako ganun ka, tanga na ipakikiusap mo dahil hindi ko na magawain. Ang siningil ko lang sa'yo yung pangako mo kay Glenn Chong na ilalagay mo siya sa COMELEC. Ang siningil ko lang sa'yo yung pangako mo kay Glenn Chong na kita ninyo? Wala daw siyang hiningi na posisyon kay Marcos. Kaya daw siya'y bumaliktad. Kasi ang siningil lang daw niya, ang posisyon para kay Glenn Chong, di ba? Hindi mo maintindihan mismo, luka-luka Kanina sabi niya, utak bulburon ka, lasing ka lang Lisa, wala akong hiningi sa iyo na posisyon. Kaya ako bumaliktad. Kasi siningil ko lang sa'yo yung posisyon na para kay Glenn Chong na hiningi ko sa'yo. Di ba kakasabi niya lang, wala daw siyang hiningi. Tapos ngayon, siningi lang daw niya. So, ibig sabihin, may siningil, may hiningi nga siya. Continue. ilalagay mo siya sa COMELEC kasi tatanggalin natin yung Smartmatic at aayusin natin yung electoral policy. That was before tayo manalo. Dahil yun ang sinasabi mo na, para tayo sa pagbangon, bigaon, ayun, ganyan. Alright. Hello sa ating mga ka-unit team all over the world. Again, this is your Miss A. And isa na namang reaction video. Ang isi-share ko sa inyo mga palangga. Okay. Itong si Jutang Ginang Majali kang hayop. Alam mo yung kuhang mo yung gigil ko? Kuhang mo yung buwisit ko? Kuhang mo yung inis ko? Sa totoo lang, Jutang Gina. Kung meron mang boba, kung meron mang utak bulburon, kung meron mang sunog ang utak, bobo, ikaw yun. Kung di ka ba naman talaga boba, tangina, hindi ba kabobuhan mo? Kasi yung utak mo, ano yung nasa paa mo Kung di ka ba talaga bobo, gaga ka, sasabihin mong walang ebidensya, itong si First Lady sa'yo, na nanghihingi ka ng posisyon sa kanya. Okay? Fine. Kung wala, hindi wala. Pero kung di ka pa bobo, bobo ka, yung ebidensya na may hinihingi kang pabor na sinisingil mo
mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng posisyon sa kaututang dila mo si Benchong. Di ba? Bobo ka? Akalain mo ikaw mismo ang nagbunyag sa sarili mong kawalang hinaan. Di ba? Na kaya ka nagkakaganyang gaga ka, kaya ka bumaliktad dahil hindi ka pinagbigyan sa posisyon na hinihingi mo para kay Benchong. Oh. Hindi nga sa'yo, pero humingi ka pa rin ng pabor. Hindi nga posisyon para siya, pero posisyon para sa kaibigan mo. Di ba? Galit na galit si Aluna sa kanya. Bakit? Sabi niya, wala daw siyang hiniling kay Marcos at kay Lisa na posisyon. Pero maya-maya, kaya siya nabuisit kay Lisa kasi hindi daw binigay ni Lisa ang posisyon na hiningi niya. Di ba? Kaya galit na galit si Aluna. Sabi ni Aluna, putang ina mo. Kung hindi ka ba naman kabubuhan, kung hindi ka ba naman katangahan, lumabas mismo sa bunganga mo, nilaglag mo sa sariling dila mo. Hindi ka nanghingi ng posisyon pero naningil ka kung saan na yung posisyon. Yun ang rason. Di ba? Klarong-klaro mga kababayan. Kaya po si Maharlika nagkaganyan-ganyan at merong puting ahas. Ang puting ahas niya, panot po yun. May gawang libro. Ngayon mga kababayan, sinabi niya wala daw siyang hininging posisyon. Ending, nagalit siya kay First Lady kasi hindi daw binigay yung posisyon na hiningi niya. Di ba? Kung hindi ba naman tanga? Sa sobra niyang kajutang inames, sa sobra niyang kabutigon ka animal pisting yawa, niya, kaya galit na galit sa Luna kay Maharlika. Instead na paniwalaan dyan ng taong bayan, si Maharlika. Ngayon, sariling bunganga ni Maharlika ang naglaglag sa sarili niya. Wala daw siyang hiningi kay Lisa, pero nagalit siya kay Lisa kaya hindi binigay ni Lisa ang hiningi niya. Ano ba yun? Di ba? Mga kapwa DDS, nagbubugbugan na. Di ba? Kung hindi ba naman mga tanga, mga jutang inames. Alam mo sa totoo lang, Maharlika, naniniwala talaga ako na sabi ni Aluna ang utak mo na sa paa. Yeah? Wala kang hiningi kay Lisa, pero galit ka kasi hindi binigay ni Lisa yung hiningi mo. Ano yun? Yeah? Tingnan mo, ang sarap panuorin pag mga kapwa DDS ang maglalaban, mga kababayan. Kasi alam mo yung bobo number 1 at bobo number 2, nagbanggaan, tanga ang kalabasan. Di ba? Alam nyo yun? Ito namang si Aluna, birada ng birada kay Maharlika. Pero hindi niya iniisip na kapwa niya DDS yun si Maharlika. Di ba? Yung tanga, ay yung bobong number 1, di ba? Nagbuga ng kabubuhan, sinalo ni bobo number 2 na isa ding bobo. Inaway niya. Ikapwa naman niya DDS yun. Di ba? Yung mga supporter nila ngayon, nabaliw na kung saan ako maniniwala dito. Puro nga to DDS, tas nagbabanggaan sila. Di ba? Yung bobo number 1 at bobo number 2, nagbanggaan, ang kalabasan, parehong tanga. Di ba? Ang sarap panuorin pala, no? Kapag parehong bobo yung mag-away. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar Maharlika. Hindi ka ba naman tanga? Di ba? Wala daw siyang hiningi kay First Lady. Kaya lang daw siya bumaliktad kasi hindi daw binigay ni First Lady yung hiningi niya. So may hiningi nga siya. Sinalo ni Aluna, isa ding bobo, DDS rin. Bakit ko nasabing bobo si Aluna? Kapwa niya DDS yan, di ba? Tapos nag-away sila. Kasi mga bobo nga naman. Diyos mio, Marimar. Kapag bobo talaga mag-away, hindi ka mananalo kay parehong bobo yan. Alam mo, sa totoo lang, nakakasakit ng damdamin kapag makita mong Pilipinong bobo tapos nag-away sa kapwa Pilipinong bobo. Kaya masasabi mong 80 plus 80 equals 80-80. Chris Angel. Diyos mio, Marimar. Nasaan na si Sasot na bakla? Nagtago na sa China kay kinasuhan ni J. Tariela ng komodor ng Philippine Coast Guard. Ma'am Chichi Burichi, kumain ako, napatawa mo ako. Salamat po, Ma'am Chichi Burichi, sa'yo nga. Super chat, thank you so much po. Si Sas, sa mga naghahanap kay Sas, andun sa China, kasama ni Martin Andanar. Nagtatago na doon, kinasuhan ni J. Tariela ng PCG. Dahil sa kapik newsan. Ayan, ewan ko. Diyos mio, Marimar. Ito, sunod, mga kababayan. Ano na ba yan, Ken? Ano na naman yan? Ito po, ha.